Ang ika-9 na modyul sa ikalawang markahan ng Araling Panlipunan 10, mga epekto ng globalisasyon. Ang modyul na ito ay nahati sa dalawang aralin. Ito ay ang mga aralin una, konsepto ng globalisasyon. Aralin 2, iba't ibang sanhi at epekto ng globalisasyon. Sa pagtatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang una na ipaliliwanag kung ano ang globalisasyon. Pangalawa, na iisa-isa ang mga sanhi at epekto ng globalisasyon. Pangatlo, nasasabi kung paano nakakaapekto ang globalisasyon sa pamumuhay ng mga tao. At pang-apat, na ipahahayag ang saloobin tungkol sa epekto ng globalisasyon. Aralin una, konsepto ng globalisasyon. Ang salitang globalisasyon ay ginagamit sa iba't ibang konteksto at konsepto. Ito ay ang proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon sapagkat tuwirang binabago at hinahamon ang pamumuhay at perennial institusyon na matagal nang naitatag. Halimbawa ng perennial institusyon ay ang pamilya. Ngayon ating balikan. Una, bakit maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon? Pangalawa, sa iyong palagay, ano ang naging dahilan ng pagsisimula ng globalisasyon? Dumako tayo sa bahaging tuklasin. Ano ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay isang penomenang pang-ekonomiyang kaakibat ng papaunlad na interaksyon o integrasyon ng pambansang sistema ng ekonomiya sa pamamagitan ng internasyonal na kalakalan at pamumuhunan. Puntahan natin ang gawain una, larawan suri. Tunghayan ang larawan sa ibaba. Bigyan ito ng sariling interpretasyon gamit ang gabay ng mga tanong. Suriing mabuti ang larawan. Tukuyin kung ano ang pinapahiwatig ng taong nasa gitna. Malaking mama ang nasa gitna. At ano naman ang nirerepresenta ng dalawang taong nakaupo sa lapag. Ngayon dumako tayo sa pamprosesong tanong. Una, ano ang nakikita mo sa larawan? Pangalawa, ano ang pinahihiwatig nito? At pangatlo, bakit ito nagaganap? Aralin 2. Mga sanhi at epekto ng globalisasyon. Dumako tayo sa bahaging suriin. Iba't ibang sanhi ng globalisasyon. Una, ang malawak at malayang kalakalan sa buong mundo kung saan nadadala ang ibang produkto sa kanya-kanyang bansa. Pangalawa, ang mababang ekonomiya ng isang bansa kung saan kailangan na nito ang tulong ng ibang bansa.
Tunghayan ninyo ang video ukol sa globalisasyon. Naway may karagdagang kaalaman kayong napulot ukol dito. Mga epekto ng globalisasyon. May iba't ibang epekto ang globalisasyon sa iba't ibang larangan ng ating pamumuhay. Ito ay nagdudulot ng positibo at negatibong epekto sa mga mamamayan at mga bansa. Tunghayan natin ang epekto ng globalisasyon sa pamahalaan. Positibong epekto ng globalisasyon. Patuloy na pamamayagpag ng demokrasya sa mga komunistang bansa. Pagkakaisa ng pamamayagpag ng mga bansa sa pamamagitan ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations, APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation, at UN o United Nations. Negatibong epekto ng globalisasyon. Paglaganap ng iba't ibang uri ng terorismo tulad ng pambobomba sa World Trade Center, suicide bombing sa Europa, at impluwensya ng terorismo katulad ng nasa Marawi. Nahuhuli ang mga bansang nagsisimula pa lamang umunlad. Epekto ng globalisasyon sa ekonomiya. Positibong epekto. Pagkakaroon ng maraming pagpipiliang produktong galing sa ibang bansa. Paglaganap ng ibang pamamaraan sa paggawa at kalakalan katulad ng multinational corporations, call centers, at export processing zones. Negatibong epekto. Global warming at pagkasira ng ozone layer dulot ng industrialisasyon. Kahirapan dulot ng paglawak sa agwat ng mayaman at mahihirap. Malaking kumpanya ay ginagamit ang globalisasyon sa kanilang sariling interes. Epekto ng globalisasyon sa teknolohiya. Positibong epekto. Pagpapabilis ng komunikasyon at paglalakbay sa pamamagitan ng internet, texting at cable media. Paglago ng iba't ibang sangay ng agham na nakakatulong sa pagtuklas ng iba't ibang gamot sa sakit gaya ng genetic engineering. Negatibong epekto. Paglikha ng makabagong pamamaraan ng pagpatay katulad ng chemical at biological weapons. Pagsulpot ng panibagong nakamamatay na sakit tulad ng AIDS, SARS, COVID-19 at drug addiction. Dumako tayo sa bahaging pagyamanin. Puntahan natin ang gawaing 2, positibo o negatibo. Suriin ang mga larawan. Dito sa unang larawan, ito yung mapa ng Amerika kung saan meron silang free trade areas of America. Negatibo ba ito o positibo? Suriin ang larawang ito kung saan nagpapakita na ang mga turistang pumunta sa iba't ibang bansa ay may mga souvenir na kanilang nabili. Ito kaya ay positibo o negatibo. Suriin ang larawang nagpapakita na ang McDonald's ay nakarating na sa outer space. Ito kaya ay positibo o negatibo. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang pinggan na kung saan meron globo na
pagpapakita na ang pagkain ay pang buong daigdig. Positibo kaya ito o negatibo? Positibo kaya o negatibo ang larawang ito, kung saan ang Burger King ay nakarating sa isang liblib na lugar. Ano ang masasabi mo sa larawan na kung saan ang globalisasyon ay naghahatid ng information overload? Positibo kaya ito o negatibo? Ngayon, pagkatapos mong suriin ang nasa larawan, ibuod mo ngayon ang iyong nakita. Punan ang chart upang maibuod ang iyong nalaman tungkol sa globalisasyon at sagutin ang mga katanungan ukol dito. So sa 6 na larawang iyon, lagay mo kung anong naunawaan mo. Ito kaya ay positibo o negatibo o kaya hindi ka sigurado. Sagutin mo ang mga tanong. Una, batay sa iyong mga kasagutan, ano na ang masasabi mo ukol sa globalisasyon? Pangalawa, masasabi mo bang negatibo o positibo ang globalisasyon? Bakit? Pangatlo, masasabi mo ba na ang globalisasyon ay isang isyong panlipunan? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Pang-apat, nakaapekto ba ang mga isyong ipinakita ng mga larawan sa kaunlaran ng isang bansa? Ipaliwanag. Pang-5, paano natin matutugunan ang mga balakid sa kaunlaran ng ating bansa sa panahon ng globalisasyon? Dumako tayo sa gawain 3. Interview chart. Panuto. Sagutin ang mga tanong sa loob ng interview chart sa ibaba at sagutin ang mga pamprosesong tanong ukol sa gawain na ito. Ang mga tanong. Una, ano ang paborito mong kanta na pinakikinggan ngayon? Pangalawa, sino ang kumanta nito at taga saan ang kumanta nito? Pangatlo, anong kagamitan ang iyong ginagamit upang mapakinggan ito? Pang-apat, saan gawa ang kagamitang ginagamit mo sa pakikinig? Panlima, anong kumpanya ang gumawa ng kagamitang ginagamit mo sa pakikinig? Saan ito nakabase? Pang-anim, paano mo nabili o nakuha ang kagamitang ginagamit mo sa pakikinig? Ngayon, sagutin mo ang mga tanong sa ibaba. Una, batay sa iyong mga naging kasagutan sa chart, masasabi mo bang apektado ka ng globalisasyon? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Pangalawa, masasabi mo bang sinasadya mong tangkilikin ang mga produktong gawa sa ibang bansa o iduluhin ang mga banyagang mga awit? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. Pangatlo, paano ka makakatulong sa kaunlaran ng ating bansa sa kabila ng mga epekto sa iyo ng globalisasyon? Dumako tayo sa bahaging isaisip. Kaliwat kanan ang mga isyu na nahaharap ng ating lipunan ngayon, kaya dulot nito'y nahihirapan ang mga iba't ibang sektor ng pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa bawat isa. At bilang isang mamamayan ng ating bansa, naaapektuhan tayo sa mga isyong ito, gustuhin man natin o hindi. Sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi maiiwasang malaman natin ang mga nangyayari sa mundo. Kung kaya't
Kailangan rin nating maging isang aktibong mamamayan na may pakinabang sa ating inang bayan. Huwag sana tayong magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Ang mga positibo at negatibong epekto ng globalisasyon ay may malaking impact sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maging mapanuri at mapagmatyag tayo upang makatulong sa kung anuman ang dapat paunlarin. Dakuan natin ang gawain 4. Dugtungan mo. Panuto. Dugtungan ng inyong kasagutan ang mga pangungusap sa ibaba. Una, bilang isang mag-aaral, ang presensya ng makabagong teknolohiya gaya ng internet at social media ay lagay ang iyong sagot, isulat ang iyong sagot, maging ito man ay positibo o negatibo. Pangalawa, ang napakamapaminsalang COVID-19 ay masasabi nating isa sa mga masamang epekto ng globalisasyon dahil marami ang nagsasabi na ito raw ay ginawa upang puksain ang mga tao o isang uri ng weapon of massive destruction. Para sa iyo, ang COVID-19 ay dugtungan para iyong masagot. Dumako tayo sa bahaging isagawa. Gawain 5. Ikaw at ang iyong magagawa para sa bansa. Panuto. Buuin ang character organizer sa ibaba. Ano-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang Pilipino na makakatulong sa paglutas ng mga suliraning dulot ng globalisasyon at makakatulong sa paggamit ng matatag at nakikipagsabayang maunlad na bansa. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang katangiang iyong isinulat. Ngayon ay dumako tayo sa bahaging tayahin. Gawain 6. Ang iyong hatol. Panuto. Matapos mong malaman ang mga implikasyon ng globalisasyon, ano na para sa iyo ang globalisasyon? Mabuti ba o masama? Punan ang kolom ng mabuti ng paliwanag kung bakit ang globalisasyon ay makakatulong at punan ang kolom ng masama ng paliwanag kung bakit di mabuti ang implikasyon ng globalisasyon. Matapos masuri ang kabutihan at masamang epekto ng globalisasyon, magbigay ka ng konklusyon ukol sa globalisasyon. Sa kabila ng mabuti at di mabuting epekto ng globalisasyon, paano nakakamit ng isang matatag at nakipagsabayang maunlad na bansa sa panahon ng globalisasyon? At para sa karagdagang gawain, mga gintong aral. Sa module na ito ay iyong natutuhan ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga epekto ng globalisasyon sa pamumuhay ng tao at kaunlaran ng isang bansa. Ano-ano ang iyong natutuhan sa mga paksaang tinalakay sa module na ito? Paano mo ito maisa sa buhay?